Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 12 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nangyayari kay Rodante Marcoleta. Ang title ko po ngayon ay Malaki siguro ang bayad dito kay Rodante Marcoleta. Yan po ang title ko. Kasi nga ay parang baliwala sa kanya yung mapahiya siya o wala naman siyang malinaw na pinaglalaban, paiba-iba ang topic niya, pero ginugulo lang niya ang usapan. Ay kaya nga nasabi ko na wala siyang maikatuwiran, wala siyang topic, o wala naman siyang pinaglalaban, pero patuloy pa rin. Kaya nga, nagkonklusyon ako, malaki siguro ang bayad dito kay Rodante Marcoleta. Opo. Kasi ay mga law expert na po eh. May mga retired Supreme Court Justice at saka yung si Tariela, nag-aral naman sa Japan yun. O, nag-aral sa Japan ng yang pinadala ng kanyan, ng Coast Guard. O, may mga schooling yan sa ibang bansa. Ay bakit ang pinaglalaban ni Marcoleta ay walang kwenta, hindi ba? At Pilipino siya, hindi ba? Bakit kakampi siya sa China? Iyan po eh. Kaya ang naiisip ko po, malaki ang bayad dyan. Opo. Kaya kahit na ganun, kahit na napapahiya siya, kahit na wala siyang masabi, ay ang gusto nga niya ang gusto po ni Marcoleta unlimited po ang topic eh. Opo. Nung hinamon niya si Carpio, si Antonio Carpio, ng debate, ay ang sabi ni Carpio ay okay lang, basta yung topic natin ay doon lang. Ay ang gusto niya, kahit anong topic buksan ay wala ay hanggang matapos na ang matapos na ang kung ano yung time na pag-usapan dyan ay walang mangyayari pag palukso-lukso ng topic. Ganun po. At walang mabubuo na konklusyon kung ganun. Dapat, kung sinabi niya na hindi sa atin yan, ayun ang pangatawanan niya. O gawa-gawa lang natin yan, ay pero ako sinagutan ko na po eh. Sinagutan ko na yan eh. Lahat po dito sa mundo nanggaling sa salita o nanggaling sa kaisipan. Lahat dito sa mundo, pati ang pangalan natin nasa isipan na yan ng magulang natin eh. Nung ginagawa tayo, hindi ba? So sinambit yan at yun ang ini-record. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Rodante Marcoleta. Ganun po sinasambit eh. Hindi ba? Ay sabi niya, ay wala daw yung West Philippine Sea. Ay oo nga, ay pero nasa isipan na ni Pinoy, hindi ba? Nasa isipan ni Pinoy, sinambit niya, ayan, sinasambit na ngayon ng mga bata matanda. Ano po ang problema doon? Wala. Kasi ganun talaga eh. Noon China Sea ay siguro ayaw nang tawagin na China Sea kasi naliligaw yung mga navigator, hindi ba? Ay gusto nila ang pag-usapan ay kung ano yung pinakamalapit na bansa, kung nasaan na sila. Naandito kami sa West Philippine Sea. Ganun po yan eh. Ay ang lawak po ng China Sea eh. Ganun po yan. Kaya nababago po ang salita o kaya na
nai-improve o nanganganak. Yan po. Pero hindi po mali yun. Yun talaga ang proseso na nasa kaisipan mo na, sabihin niya na walang West Philippine Sea noon. Ay oo nga, ay nasa kaisipan na ng mga tao yan. At isa na nga si Presidente Pinoy, hindi ba? Ngayon, nung nasambit na, pinag-uusapan na ng mga bata, pinag-uusapan na ng karatig bansa. Kaya, naandyan na yan sa mapa. Hindi ba? Yung Google Earth, ilalagay na yan. Kahit na pasabihin ni Marcolita, nakatang-isip lang yan. Ay lahat nga po gagaling sa isipan po . Yun ang sinabi ko noon. Pero, hindi na yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko dito ay kahit mapahiya na si Marcolita, ay hindi pa siya tumitigil. Malaki ang bayad dyan. Yan po ang tatalakayin ko dito. Pero gagamitin ko po ang Biblia para maliwanagan natin. At ito naman po ang nilalakad ko dito . Yung salita ng Panginoon. Kasi nga, yung mga opinion po ng mga tao o yung mga sinasabi ng tao ay kuminsan nagbabago po yan . Hindi ba? Nagbabago yan, pabago-bago. Kaya ayaw kong i-discuss yan. Bakit ko i-discuss ang isang bagay na maaring magbago? Hindi ba? Pero yung sinabi ko kanina na ang lahat dito sa mundo ay nanggaling sa kaisipan, ay totoo po yun. Kasi out of nothing, God spoke the word and it came into being. Ayan po . Kaya nga kailangan salitain . Nasa kaisipan na may West Philippine Sea o dapat may West Philippine Sea, pero babanggitin pa yan. Pag binanggit na, ayan, sa susunod na ililimbag ang mga libro, hindi ba? Pag imprinta ng mga libro, naandun na yan. Ayan po hindi ba? Napakasimple lang ng paliwanag dyan. Kasi nga nasa Biblia po out of nothing, God spoke the word and it came into being. Walang ayam araw Hindi ba? Pero ito na lang po ang pag-usapan natin. Ephesians 6:14. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Ayan po Stand firm therefore Sa iba kasi therefore Stand firm therefore with the belt of truth. Yung sintron daw ng katotohanan ay itali natin sa ating mga baywang. At saka yung breastplate of righteousness. Yung ano ba yung breastplate? Parang kwan yan parang depensa sa ating dibdib. Breastplate of righteousness. Kung tama kasi ang nilalaban mo, hindi ka natatakot. Yan ang ibig sabihin yan. Kung totoo naman ang sinasabi mo, ay itali mo yan sa iyong baywang. Yan po, yung katotohanan, belt of truth. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya ito si Marcolita, hindi niya pwedeng pangatawanan yung sinasabi niya Dahil ang sasabihin niya katang-isip lang yan. Ay oo nga, katang-isip lang, pero totoo yan na yung dagat yan ay kung tutukuyin niya ngayon ay dahil malapit sa Pilipinas. Ako po, taga Sambales po ako yung dagat yan ay pwede naming tawagin na West Philippine Sea. Pwede po yun. Katang-isip lang, pero afterward, kung marami na nagsasalita, nagiging kwan na yan. Makatotohanan na o naisusulat na sa libro.
o sa mapa, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ano ang inaayawan ni Kwan dyan? Ano ang inaayawan ni Marcolita dyan? Bakit ayaw niyang tawagin? O kung tawagin natin ay West Philippine Sea, bakit galit siya? Hindi ba? Ipaliwanag niya yan. Bakit galit siya? Ay hindi naman niya maipaliwanag. O, kaya nga kako bayad yan eh. Binabayaran lang siya eh. Aywan ko lang kung hati-hati na sila nila Duterte dyan sa bayad at saka yung iba pang mga senador dyan, marami yan eh. Marami sila na kung tawagin natin na sila ngayon ay mga senador. Pero may bago ngayon, yung tawag sa kanya ni Panty Lacson ay China troll. Oh, hindi na senador kundi China troll. Ayan po eh. Bakit hindi siya tumitigil dyan? Ay wala naman siya sa katuwiran eh. Dapat tumigil na siya. Ayan po, malaki ang bayad dyan sa kanya. Pero alam ko, pagbabayaran niya yan. Opo, pagbabayaran niya yan. Kahit na pasabihin natin na political issue lang yan o wala doon sa 10 commandments yan, pero pagbabayaran yan. Kasalanan po yan eh. Kasalanan. At diniscuss ko na po yan, bakit naging kasalanan yan. Opo, diniscuss ko na yan. Ngayon, sa Proverbs 21 verse 15, ito pong ating mababasa, no? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to evildoers. Ayan po ha. Ay ang Proverbs po applicable po yan sa lahat ng bansa, sa lahat ng ethnic, sa lahat ng lugar. Applicable po ang Proverbs. When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to evildoers. Pansinin po natin ang nangyari kay Duterte, yung dating presidente, hindi ba? O, nung naisagawa na yung justice po yan eh, nung naikulong na siya eh, nung nahuli na siya, umaarte pa nga sila yan, hindi ba? Kunyari, lalaban sila kay Tory noon eh. Ang sarap po ng arte nila, hindi ba? Pero alam ko, umaarte lang yun, hindi ba? Arte na sila ng arte. Pero, justice is done. Kasi nga, ay hindi naman mahuhuli yan dito sa Pilipinas ang korte lang ng Pilipinas ang magpapahuli eh. Kasi babayaran lang nila yan eh. Kaya walang justice dyan. Ngayon, dahil ang nagpahuli sa kanila ay ICC, ayan, justice is done. At ngayon, it brings joy o tuwang-tuwa yung mga humahanap ng righteousness o yung they thirst for righteousness. O sabihin natin na yung mga tao na ang inaasahan lang ay yung righteousness, ayan, they bring joy. Dahil nga ganyan, naipakulong na si Duterte at 1 year na pala kahapon, hindi ba? 1 year na. At saka, it brings terror to the evildoers. Ayan po, hindi na sila ngayon mapakali. Takot na sila. Kasi nga wala na silang backup eh. Kung mayroong mga ngayon na mga ganito kay Marcolita, palagay ko bayad yan ng China eh. May extra bayad yan sa China. Opo. Kaya nga ganyan. Pero pagbabayaran din niya yan. Maniwala po kayo sa akin. Pagbabayaran niya yan. Hindi ko lang alam kung papaano. Pero kung ituloy-tuloy niya yan, yung gawain niya, may panahon na isusuka rin siya ng Pilipinas yan. Maniwala po kayo sa akin. Kasalanan po yan eh. Kasalanan yan. When justice is done, it brings joy to the righteous. Ay totoo po yan. Kasi nga yung mga kaanak ng biktima at saka yung mga survivor, hindi ba? May mga survivor din po ng tukhang na hindi natuluyan at nakaligtas sila, nakaiwas sila, tuwang-tuwa sila dyan. Hindi ba? O, brings joy. Hindi ba? Ayan po. Tama po ang Biblia eh. Pero nga, doon sa mga gumagawa ng tukhang, ay ngayon natatakot na sila. Hindi ba? Lalo na ngayon na yung
yung pumatay doon kay Kian de los Santos, aywan ko kung habang buhay ang ay ilan sila yun, 3 sila, hindi ba? Oh, habang buhay ang parusa eh. Oh, kinonfirm na ata ng korte. Oh, ayan po. Kaya nga, it brings terror to the evildoers. Hindi nila ngayon malaman sino magtatanggol sa kanila. Ay noon, nangako si Duterte, nasagot ko kayo. Sabi niya basta patayin nyo, palabanin nyo. Ay, paanong palalabanin nyo na bata yun at saka nakunan ng CCTV, hindi ba? Nawala naman siyang baril. Bakit lalaban? Hindi ba? Nakunan po ng CCTV. Kaya wala silang kawala barangay CCTV, hindi ba? Nakunan kung papaano ang nangyari o mga pangyayari. Ayan po. Kaya nga, kung justice ay dumating, ayan, it brings terror to the evildoers. Nakikita natin yan sa ating mga mata. Hindi ba? Maswerte tayo at nakikita natin yan. Opo, habang buhay pa tayo. Pero yung iba, hindi na makikita yan Dahil nauna na silang namatay, pero ganun pa rin. It brings terror to the evildoers kung na-execute yung justice or if justice is done. Ayan po. 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts. Ang nakasulat po, sanctify means pakabanalin, hindi ba? Pakabanalin, but sanctify the Lord Jesus, ito dante, the Lord God in your heart, and always be ready to give defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Ayan po, napakaganda po itong itong sinabi ni Pedro. Opo. Alam mo po si Pedro ay naman ito hindi naman talaga nag-aral ito pero ang mga sinulat niya ay magaganda po. Ang sabi niya po dito ay, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Ang ibig sabihin nito ay kailangan tayo ay ready na mag-explain o magpaliwanag sa mga taong magtatanong sa atin na ano ba yung pinapangatawanan natin? Ano ba yung pag-asa natin na naandun sa atin? Ano ba yun? Kaya nating i-explain o at any time i-explain natin kung nagtatanong sila. Kung minsan kahit hindi nagtatanong, pwede rin isingit mo. Ano yung pag-asa mo? Bakit ganyan ka? Ayan po at yan po ang ginagawa namin dito. We are always explaining or a defense, hindi ba? Dinidepensahan namin bakit ganito kami? Bakit may pag-asa kami? Ayun na nga na naandun sa amin. Pero pag ipaliwanag natin yan ay yung hindi mayabang, hindi ba? With meekness. Pakumbaba. Kasi yung iba naman nagmamayabang, hindi ba? Pag hindi kayo sumamba sa akin, ganun si Kibuloy kasi hawak niya ang mga kaluluwa ng tao Kayabangan po yun. Kaya hindi na ako maniwala sa kanya Hindi ba? Dadaan kayo sa akin. Sabi niya ni Kibuloy, ay yung palang ikalukuhan na yun Kasi nga dito, with meekness, kailangan ipaliwanag mo. Huwag kang mayabang. At saka isa pa, sa langit, walang pupunta doon na mayabang. Wala.
Ay, kaya nga natanggal doon si Kwan si Lucifer Dahil sa kayabangan niya hindi ba? O, tinanggal siya. Ay, alam naman ng Diyos ang laman ng kanyang puso, kaya tinanggal siya. O, He was created perfect, hindi ba? Or blameless, hindi ba? Create yung mga anghel Ay, pero at one day, hindi ba? Bigla na lang isang araw, natagpuan yung kalooban niya, iba na Ayan po Kaya nga yung mga nilalabanan ko po yung mga atis, bakit daw gumawa ng devil? Ay, hindi po Ang istorya po dyan ay created sila perfect, blameless. Hindi ba? Pero isang araw ay natagpuan na lang si Lucifer na ganun na ang style niya. Ayan po natagpuan na lang. Aywan ko kung kailan yan. Ay i-research nyo kung kailan yan. Pero yun po ang nakasulat natagpuan siya na ganun ang gusto niya, na gusto na niya ay kapantay ang Diyos. Hindi ba? At yan po ang nangyayari sa mga tao ngayon. Pag naging presidente, gusto niya siya na rin, kapantay niya ang Diyos. Ganun po Pansinin niyo po ang nangyari kay Duterte, hindi ba? Sinabihan pa niya ang Diyos na estupido, hindi ba? Ayan po hindi ba? Anong mang gusto niya? Mataas pa sa Diyos. Yung talino niya, mas matalino pa sa Diyos na, paano yan? Limitado nga po ang tao Limitado. Ayan po ang nakasulat. Kailangan i-explain mo with meekness and fear na may pagkatakot. Opo, saan? Sa Panginoon, hindi ba? May pagkatakot. Kasi nga, actually ito matatakot ka sa Panginoon dahil sa kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. Opo. Hanggang ngayon takot ako sa Panginoon Pero itong pagkatakot, pag matagal na, nawawala yan. Napapalitan na ng love. There is no fear in love. Hindi ba? Nawawala yan. Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo yung mga bilin niya. Kung mahal mo ang Panginoon, pag-aaralan mo yung mga plano niya. Lahat. Hindi ba? Kaya nga, nawawala yung fear. Perfect love drives out fear. Kasi nga, if you fear, you are not perfected in love. Ang nakasulat po hindi ba? Kaya nga ang sabi nila ay love is blind. Pero hindi naman ganun ang pagkasulat. Ang pagkasulat ay love keeps no record of wrong. Kaya nga ganyan. Hindi ba? Aywan ko ito si Marcolita. Kayo po, bahala kayo. Kung naniniwala kayo sa akin na malaki ang bayad yan, probably China ang bumabayad yan. At may mga kasanggayan. Opo. Nakikita ko, yan si Cayetano, baka bayad din yan hindi ba? Kaya ganyan. Ang sinasabi niya ngayon, ang nilalakad niya ngayon ay, sinagutan ko nga kanina yung mga ang nilalakad niya ngayon ay kailangan may safety tayo para kung may huhulihin ay hindi nalalabag yung karapatan niyang pantao. Ay sabi ko kung gagawa ka ng ganyang Cayetano ay lalabagin mo ang konstitusyon. Kasi nga we adhere, nakasulat po sa konstitusyon, we adhere to the international law and court's decision. Nag-a-adhere tayo ay kung gagawa ka ng ganyan na batas na, aywan ko lang kung ano yung sabi niya, kasi kwan din yan yung salita niya, hindi mo rin siya mahuli kasi nga, gagawa lang daw siya ng safety law. Hindi ba? Gumawa ka na. Tingnan natin kung hindi lalabag yan sa konstitusyon. Gumawa ka na. At ipaapurbahan mo na. Kaya ipublish mo na para mabasa ng mga tao. Pero alam ko, wala ka namang magagawa Ito si Cayetano, hindi ba? Wala magagawa yan. Puro lang ganyan. Bunganga. Hindi ba? Sige po, tanggan dito na lang po, tumahaba na. At alam ko po na mahalaga ang oras nyo, kaya nililimit ko lang ito sa mga 30 minutes, ganyan,
At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay at least may nakukuha tayong aral na nanggagaling sa Kanya o wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.